May isang batang guard na biglang nagbigay ng dahilan para pag-usapan siya ng Golden State Warriors. At hindi lang dahil maganda ang naging performance niya sa Summer League. Matapos niyang magpakita ng malaking laro sa championship game, ngayon ay may bagong development sa kanyang career. Si Davon Smith ay papasok na sa Golden State Warriors matapos umanong pumirma ng kontrata sa team. Pero may isang malaking tanong. Anong klaseng kontrata ang makukuha niya at mayroon ba talaga siyang pagkakataong manatili sa NBA roster? Dahil sa ngayon, hindi pa tapos ang laban para kay Smith. Sa katunayan, maaaring magsisimula pa lamang ang pinakamahirap na bahagi. Ayon sa kanyang agent, pumirma si Smith ng kontrata sa Golden State Warriors matapos ang kanyang kahangahangang performance sa Summer League Championship game. Hindi pa malinaw kung ano mismo ang uri ng kontratang kanyang matatanggap. Hindi ibig sabihin na automatic nang makakasama si Smith sa regular season NBA roster. Sa halip, maaaring kailanganin muna niyang pagdaanan ang training camp at preseason, kung saan kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang makakuha ng isa sa mga mas mahalagang two-way contract spots ng Warriors. Bawat NBA team ay may 3 two-way contract spots. At iyon ang maaaring maging tunay na target ni Smith. Dahil kung makakuha siya ng two-way contract, magkakaroon siya ng pagkakataong regular na makasama sa NBA environment habang maaari ring maglaro sa G League. Pero kung hindi niya makuha ang isa sa 3 spots na yun, may isa pang advantage ang Exhibit 10 contract. Kung siya ay ma-waive at pagkatapos ay bumalik sa G League affiliate ng Warriors, ang Santa Cruz Warriors, maaari siyang maging eligible para sa isang bonus. Kaya kahit hindi pa malinaw kung hanggang saan aabot ang kanyang NBA opportunity, mayroon pa rin siyang pathway para manatili sa loob ng Warriors organization. At kung pagbabasehan ang kanyang ginawa sa G League, hindi mahirap maintindihan kung bakit siya binigyan ng pagkakataon ng Golden State. Nakuha ng Santa Cruz Warriors si Smith noong February. At halos agad niyang ipinakita na kaya niyang maging isa sa mga mas produktibong players sa G League. Sa 9 na laro para sa Santa Cruz, nag-average siya ng 17.2 points, 6.7 rebounds at 6.6 assists kada laro. Para sa isang 6-foot point guard, kapansin-pansin ang kombinasyon ng kanyang scoring, rebounding at playmaking. Pero kung may isang laro na talagang maaaring nagbago sa kanyang stock, iyon ay ang Summer League Championship game. Doon, nagtala si Smith ng 21 points habang nag-shoot ng 9 off 14 mula sa field. Hindi lamang scoring ang ipinakita niya. Nagdagdag din siya ng 9 rebounds at 3 assists at malaking bahagi iyon ng tagumpay ng Warriors laban sa Memphis Grizzlies. Nanalo ang Golden State 94-90 at si Smith ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakuha nila ang championship. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung kaya ba niyang maglaro. Ang mas malaking tanong ay kung kaya ba niyang dalhin ang kanyang performance mula Summer League at G League papunta sa mas mataas na level ng competition. Si Smith ay 24 taong gulang at papasok na sa kanyang ikalawang professional season. Bago siya naging professional, gumugol siya ng 5 taon sa college basketball. Sa kanyang pinakahuling season, nag-average siya ng 9.3 points at 3.9 assists para sa St. John's. Ngayon, may pagkakataon siyang ipakita sa Warriors na ang kanyang recent production ay hindi aksidente. Pero may problema. Hindi siya nag-iisa. At dito magiging mas interesting ang situation ng Golden State. Sa kasalukuyan, sina LJ Cryer at Malevy Leons ang may hawak ng two-way contracts ng Warriors. Samantala, kabilang sa mga maaring lumaban para sa natitirang opportunities sina Smith, second round pick na sila Jay Jones, at ang starting center ng Warriors sa Summer League na si Graham Ike. Ibig sabihin, may ilang players na naghihintay para sa limitadong bilang ng spots at bawat desisyon ng Warriors ay maaaring magkaroon ng domino effect sa iba. Ang unang malaking desisyon, si LJ Cryer. Nagkaroon si Cryer ng magandang stint kasama ang Golden State noong nakaraang season. Bilang isang 6-foot shooter, nag-shoot siya ng 39.4% mula sa 3-point range habang sumusubok ng average na 5.2 3-pointers kada laro. At dahil dito, may magandang dahilan ang Warriors para isaalang-alang kung dapat ba nilang i-upgrade ang kanyang kontrata. Mayroon silang 2 available na standard contract roster spots. Kaya theoretically, maaari nilang gawing standard contract si Cryer kung gugustuhin nila. At may 2 malaking advantage iyon.
Una, hindi na kailangang mag-alala ng Warriors tungkol sa roster situation kapag naabot na ni Cryer ang kanyang 50-game active limit sa NBA roster. Ikalawa, kung mai-upgrade ang kanyang kontrata, magbubukas ang isang two-way spot na maaaring mapunta sa ibang player. At dito papasok si Davon Smith. Pero may catch. Maaring mayroon pang dalawang outside free agents na gustong idagdag ng Warriors. Kung gagamitin nila ang isang available standard roster spot para i-upgrade si Cryer, maaaring isa lamang sa dalawang free agents na iyon ang mapirmahan nila. Kaya hindi ganoon kasimple ang desisyon. Kailangan nilang balansehin ang kasalukuyang players, ang mga potential additions, at ang tatlong available na two-way spots. At kung mananatili si Cryer sa kanyang two-way contract, maaaring lalong maging mahirap para kay Smith na makakuha ng spot. Bakit? Dahil parehong maliit na guards sina Cryer at Smith. At malamang na hindi gugustuhin ng Warriors na gamitin ang dalawang two-way spots para sa dalawang guards na magkapareho ang physical profile. Pero kung i-upgrade naman ng Golden State ang kontrata ni Cryer, ibang sitwasyon na ang lalabas. Dahil posibleng sina Smith, Leons, LaJay Jones at Graham Ike ang maglaban para sa tatlong available na two-way spots. 4 na players, 3 pwesto. At ibig sabihin, may isang manlalarong posibleng maiwan. Pero may isa pang twist sa sitwasyon. Ang pwesto ni Malevy Leons ay maaring hindi pa ganoon ka-secure kahit mayroon na siyang two-way contract. Oo, kasalukuyan niyang hawak ang isa sa mga spots. Pero maaari pa rin siyang i-release ng Warriors anumang oras. Kaya habang tila malinaw ang roster ngayon, marami pa ring maaaring magbago bago tuluyang makumpleto ang team. At dito nagiging mahalaga ang performance ni Smith sa susunod na mga linggo dahil hindi na sapat na sabihin na maganda ang nilaro niya sa Summer League Championship game. Kailangan niyang patuloy na ipakita na kaya niyang mag-produce, gumawa ng plays at makipagsabayan sa mga guards na naghahabol din ng pagkakataon. Pero kung pagbabasehan ang kanyang recent performance, may dahilan para maging optimistic. May scoring ability siya, may playmaking, may rebounding production kahit maliit ang kanyang height. At higit sa lahat, may momentum siya matapos ang kanyang performance sa championship game. Kaya posible na hindi lamang Golden State ang interesado sa kanyang serbisyo. Kung hindi siya bigyan ng Warriors ng two-way contract, may posibilidad na may ibang NBA team na magbigay sa kanya ng pagkakataon. At iyon ang dahilan kung bakit maaaring maging mahalaga ang timing para sa Golden State. Kung naniniwala sila na may NBA potential si Smith, maaaring kailangan nilang kumilos bago siya tuluyang makuha ng ibang organization. Dahil kung hindi siya mabigyan ng two-way opportunity sa Golden State, malamang na mas pipiliin niyang subukan ang kanyang swerte sa ibang team kaysa manatili lamang sa Santa Cruz bilang isang ordinaryong G League player. At kung mangyari iyon, maaaring pagsisihan ng Warriors ang pagkawala ng isang player na nagsimula ng gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Kaya sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang makakakuha ng 3 coveted two-way spots. Pero isang bagay ang nagbago. Si Davon Smith ay hindi na lamang isang player na naglaro ng maganda sa Summer League. May kontrata na siyang naghihintay sa Golden State. May G League production na siyang maipagmamalaki. May championship performance siya. At ngayon, meron siyang pagkakataong makipaglaban para sa isang tunay na NBA opportunity. Ang tanong na lang ay, sapat na ba ang ipinakita ni Davon Smith para makuha ang isa sa 3 two-way spots ng Warriors?